kayo nung mapakaingay ng mura ng mura. Bakit? Sino kayo para murahin kami? Sino ako para abutan nyo ng ano? O, Diyos ko, di wag kayo sumakay sa public. Huwag kayo sumakay sa public. Ay, sige, demanda mo ako. Demanda rin kita. Minumura mo ako? Minumura? Oo, talaga. Minura mo ako Ikaw ang bulong ng bulong dyan. Ay, hindi ikaw ang kausap ko, mama ko. Ang bulong ng bulong. Nanay ko ang kausap ko, hindi ikaw. Nanay ko ang kausap ko, hindi ikaw. Nanay ko ang kausap ko, hindi ikaw. Yan naman pala eh. Nag-ano ka ng ano na hindi mo Kung ayaw niyong abutin, huwag kayong umupo sa sumakay sa public. Diba? Di mami ka rin. Ano kung amin? O, di ba kayo nagsabi ayaw niyong abutin? Kayo ang nagsabi huwag niyong abutin ng bayad. Ayaw niyong abutin. O pag ganyan kung may edad na, huwag naman ganyang sama ng ugali. Kaya itong dakdak ng dakdak. Sige, pula mo. Ayun, magandang araw mga kagala. So, yun po, gagawin po tayo ng komento or reaction sa video na inyong napanood. Yun nga, eksena po ito sa isang jeep. Ayan, so si nanay nagagalit ka kay tatay dun sa lalaki kasi nga hindi daw inabot yung pamasahe ni nanay. Diba? So, ito yung komento ko dyan. Para kay nanay, ayan, ito din yung sabi niya na wala daw, kumbaga, wag daw sumakay yung tao na ayaw mag-abot ng pamasahe ng iba doon sa jeep ni driver. So, ang masasabi ko kay nanay, hindi po obligado ng pasahero na siya yung tig-abot ng pamasahe ng iba kahit dyan siya nakaupo sa unahan. Pero hindi rin po maganda na sabihin natin na yung tao na wag sumakay sa mga publikong sasakyan kung ayaw naman mag-abot ng ayaw kunin yung pamasahe ng iba, di ba? Hindi po yan obligado ng pasahero, either nakaupo dyan sa pinakaunahan o sa likod ng driver, hindi niya po obligado na kunin yung mga pasahero nyo, mga pamasahe nyo, kasi nga hindi po siya konduktor. Yan po yung nakasanayan sa Pilipinas na siguro nasanay din tayo sa gano'n, na pasapasahan na lang ng pamasahe. Kaya maganda rin po na yung sumasakay talaga tayo sa terminal kasi doon pa lang kinukulikta na. At saka maganda rin kung dyan sa mga jeepney driver ay may sariling taga-kulikta ng pamasahe. Kumbaga, kahit na nasa biyahe na, may konduktor siya na siya na yung magkukulikta ng ano. Kasi minsan, sa totoo lang, base din po sa experience ko or para sa akin din, minsan, yung bang ayaw kong sumakay dyan sa pinakauna. Kasi yung bang kahit pagod na pagod ka, di ba, minsan gusto mong umiidlip din, kahit short time, minsan nadidisturbo tayo sa paabot ng pamasahe, di ba? So, wala pong may obligado na, or hindi po obligado ng isang pasahero na maging parang conductor siya dyan. Either dyan pa siya nakaupo or sa likod. And isa din po sa napansin ko na pwede naman iabot ni nanay yung pamasahe niya kasi maluwag pa yung unahan eh. Napansin ko si tatay lang yung doon sa ano niya, doon sa kabila parang may nakita din akong nakaupo pero maluwag pa, di ba? Kung ano naman, wag naman sana dumating sa punto na pagagalitan mo na yung ibang nakasakay porket hindi kinuha yung pamasahe mo. Kung kaya mo naman ikaw na yung mag-abot kasi total malapit lang din naman and maluwag yung jeepney. Maintindihan ko yan kung marami kayong nakasakay at nasa pinakalikod ka. Hindi po ako side kay tatay, pero gusto ko lang din sa mga makakapanood po nito na
hindi po natin karapatan pagalitan yung isang pasahero kung hindi niya inabot yung pamasahe mo. Ayan, di ba? And yun nga, maganda rin po talaga na may conductor po sa isang jeepney driver. And para kay tatay, wala po siyang kasalanan dyan. Kung kinuha man niya o hindi yung mga pamasahe niyo, inabot man niya o hindi po niya obligado yun. Ayan. Siya lang din po siyang pasahero. And siguro nagagalit din si tatay kasi nga baka may problema din. And yun nga, wala siyang gana. Parang, di ba? Kasi ang tao, pag galit yan, minsan, wala talagang, hindi mo talaga mapapakiusapan yan. And, yun nga, nakikita ko dito, si nanay, yung masyadong hyper. Pero, para po kay nanay, mensahe ko lang po, kaya mo naman po iabot doon sa Prague. Ayan. And hindi mo kailangan sigawan si tatay kung hindi niya kinuha yung pamasahe mo or inabot doon sa driver kasi maluwag pa naman. Ayan, di ba? So, yun po. Sana po maging po tayo. May matutunan po tayo sa video na to or maging lesson po sa atin na kung kaya naman iabot sa driver ay ikaw na yung mag-abot. Huwag mo nang ipasa sa iba. Kasi minsan yung nandun sa unahan, pagod din po sa biyahe or baka may problema. So, di ba? Wala po tayong karapatan na parang obligain sila na sila yung tig-abot porket sila yung nakaupo dun sa unahan. So, yun po. Maraming salamat po. Yun lang po ang masasabi ko. And God bless po.